Welcome to today's video, where we're diving into chilling and mysterious story that's been whispered about in the rural corners of the Philippines. This is the story of a family whose lives were turned upside down after encountering an aswang, one of the most feared creatures in Filipino folklore. But this isn't just any ordinary aswang. This one is different. It's a creature that has the power to melt the very essence of a mystic gem known as mucha, and it all began one fateful evening in Kuwait Barangay. Our story begins with the Manalo family. There's Tatay Delfin, a quiet yet strong father who has lived through his fair share of supernatural experiences but never thought anything like this would happen to his own family. His wife, Nanay Pilar, is a deeply spiritual woman who believes in the old ways, the ancient rituals that have been passed down through generations. Together, they live with their two children, Marites, their teenage daughter who is curious soul, always asking questions about the mysteries that surround them, and little Inigo, their young son who has a gift of seeing things no one else can. One evening, as the family gathered for dinner, an eerie feeling seemed to settle over the house. Inigo had been acting strange all day, murmuring about something he could sense in the air, something dark, something lurking nearby. Marites, ever the skeptic, dismissed it as just the imagination of a young child. But Nanay Pilar, feeling an unsettling presence, decided to visit the old albularyo, local healer, the next morning to seek advice. That was when they learned about the mucha, a powerful, mystical gem that could protect the family from dark forces, including the aswang. The mucha had been passed down from Pilar's grandmother, but she had kept it hidden, fearing it might attract unwanted attention. As Pilar handed the gem to Tatay Delfin, she warned him to keep it safe. It wasn't long before the family realized they were being watched, the strange occurrences growing more frequent. At night, Inigo would scream, waking everyone up to his terrifying visions. He spoke of a creature, an aswang, whose eyes glowed like fire and whose body dripped with melted mucha. The tension grew as the family tried to figure out what to do. They feared that the creature had been drawn to their mucha, seeking its power. They knew that the aswang wasn't going to give up easily. And with each passing night, the creature's presence became stronger, its influence more menacing. But what they didn't know was that this was just the beginning. A series of events would soon unfold, testing not only their strength but also their beliefs about what's real and what's supernatural. As the full moon rose over the distant mountains, the family gathered to prepare for final confrontation with the aswang, one that would change their lives forever. What will happen next? Will the Manalo family survive this terrifying encounter? Or will the aswang claim what it desires? Stay tuned for the next part of this true and spine-chilling story. Noong gabing iyon, habang tahimik ang buong paligid at tanging huni lang ng mga kuliglig ang maririnig, may naramdaman si Tatay Delfin na malamig na simoy ng hangin na tila dumaan sa loob ng bahay. Wala namang bukas na bintana at wala ring ibang tao sa labas. Bigla siyang napatingin sa mucha na nakatago sa isang maliit na kahon sa ilalim ng altar. Para bang mailiwanag itong sumiklab saglit, isang sinyales na may nilalang na malapit. Habang si Nanay Pilar ay nagdarasal, hindi niya maiwasang mapansin na parang may aninong dumaan sa may pinto. Nang sumilip siya, wala namang tao. Ngunit ang pakiramdam niya, hindi na sila nag-iisa. Kinabukasan, dinala nila ang mucha sa albularyo na si Mang Sebio, isang matandang kilalang tagapagbantay ng mga sinaunang kaalaman. Agad niyang naramdaman ang kakaibang enerhiya sa mucha, parang unti-unti itong humihina. Anya,
may isang uri ng aswang na kayang tunawin ang espiritual na lakas ng mutya gamit ang itim na mahika, at kapag tuluyang natunaw ito, mawawala ang panangga ng pamilya laban sa nilalang na iyon. Ipinagtapat ni Mang Sebio na noon pa man, may alamat na tungkol sa isang aswang na tinaguriang tagatunaw ng mutya. Ayon sa kwento, minsan daw itong naging tao, isang manggagamot na naakit sa kapangyarihan ng dilim. Nang hindi na siya tinanggap ng kanyang tribo, isinumpa siya ng kalikasan. Simula noon, siya ay naging nilalang na naglalakbay para hanapin at sirain ang mga mutya upang mawala ang balanse sa pagitan ng liwanag at dilim. Ang mas nakakakilabot pa, sinabi ni Mang Sebio na ang nilalang na ito ay matagal nang nawawala at baka ngayon lang muling nagpaparamdam sa mismong lugar kung saan nakatira ang pamilyang Manalo. Habang unti-unting nabubunyag ang kasaysayan ng nilalang, si Marites ay nagsimulang magpanaginip ng mga kakaibang imahe, mga lugar na hindi niya pa napupuntahan, mga boses na tila pamilyar pero hindi niya alam kung sino. May isang boses na paulit-ulit na sinasabi, "Ibabalik ko ang mutya o lahat kayo'y mawawala." Lalong lumalim ang gabi, at habang natutulog ang pamilya, may mga yapak na tila naririnig sa labas ng bahay. Hindi ito yapak ng tao. Mabigat. Malalim. Mabagal. Tila may bumubulong sa hangin. At doon, sa likod ng kanilang bahay, sa may punong mangga, may dalawang matang kumikislap sa dilim. Tahimik itong nakamasid. Tila naghihintay. Pero naghihintay sa ano? Kinabukasan, hindi mapakali si Tatay Delphin. Kahit hindi siya palasabi, ramdam ng buong pamilya na mabigat ang iniisip niya. Binilinan niya sina Maritz at Inigo na huwag lalayo sa bahay. Pati si Nanay Pilar ay mas naging tahimik kaysa dati. Mula nang makita niya ang mutya na parang unti-unting nawawala ang liwanag, alam niyang oras na lang ang binibilang bago makalusot ang nilalang na gustong pumasok sa kanilang tahanan. Habang abala si tatay sa pagbabantay sa labas, si Maritz naman ay lihim na nagsaliksik tungkol sa alamat ng tagatunaw ng mutya. Nakasalubong niya ang isang matandang babae sa palengke na tila may alam. Inalok siya nito ng pinatuyong dahon na anyay pananggaraw laban sa masamang espiritu. Ngunit bago siya umalis, bumulong ito ng babala, "Kung hindi niyo ibabalik sa lupa ang mutya, siya mismo ang kukuha nito. At hindi lang yan ang kukunin niya." Samantala, si Inigo ay mas lalong lumalala ang mga panaginip. Sa bawat pagtulog, nararamdaman niya na parang hinahatak siya sa isang lugar na madilim, malamig, at puno ng mga aninong walang mukha. Sa gitna ng dilim, palagi niyang nakikita ang mutya na parang natutunaw sa kamay ng isang nilalang na hindi niya maaninan. Ngunit sa kanyang huling panaginip, may bago, nakita niya si Maritz na hawak ang mutya, at sa likod nito, may anino na tila handa siyang sunggaban. Labis ang pag-aalala ni Nanay Pilar kay Inigo, kaya't bumalik siya kay Mang Sebio. Dito niya nalaman na minsan palang ginamit ang mutya bilang pansariling proteksyon, hindi para sa kabutihan ng lahat. May posibilidad na dahil ginamit ito bilang tagutagong pananggalang noon, hindi nito naipasa ang liwanag sa susunod na tagapagmana. At kung si Maritz ang tunay na dapat humawak nito, baka siya na ngayon ang susunod na target ng nilalang. Samantala, sa bahay, habang naglilinis si Marites sa likod ng bintana, napansin niyang may kakaibang ukit sa isa sa mga kahoy ng dingding. Hindi ito gawa ng tao. Ito ay simbolo, hugis mata, at may lumang sulat na parang sinaunang baybayin. Nang ipakita niya ito kay Nanay Pilar, namutla ang matanda. Ayon sa kanya, ang simbolong iyon ay palatandaan ng pagpili na ang isang miyembro ng pamilya ay tinatakan na ng nilalang bilang susunod na biktima. Habang lumalalim ang gabi, si Delphin ay nakatanggap ng tawag mula sa barangay tanod.
Isa sa mga kapitbahay nila ay nakita raw ang isang kakaibang nilalang sa may gubat, malapit sa sapa. Mababa, payat, at ang balat ay tila natutuklap. Umiilaw ang mga mata nito at tila may dalang bagay na nagniningning sa dilim. Nang puntahan nila ang lugar, wala na ito, pero may naiwan sa lupa, isang bahagi ng pinakapuso ng mutya, tila natunaw, at nag-iwan ng marka sa lupa na parang sinunog ng apoy. Sa mga sumunod na araw, lumamlam ang liwanag ng mutya. Ang dating panangga, ngayon ay parang nagiging paanyaya na sa nilalang. At habang naghahanda ang pamilya sa susunod na hakbang, walang nakakaalam kung hanggang kailan nila kayang ipaglaban ang isa't isa, o kung may isang handang isakripisyo ang sarili para sa lahat. Lumipas ang ilang araw, at mas lalong naging tahimik ang paligid. Ang mga aso sa baryo ay bigla na lang tumatahol tuwing hating gabi, at may mga ilaw sa post na patay-sindi. Kahit walang ulan, parang palaging may bagyong nakatambay sa hangin. Si Maritz ay hindi na halos makatulog. Sa bawat pagtigil ng gabi, nararamdaman niyang palapit ng palapit ang presensya ng nilalang. Kahit anong dasal niya, kahit anong panangga ang gamitin nila, parang wala ng bisa. Unti-unti na ring nagkakahiwalay ang loob ng pamilya, dala ng takot at tensyon na hindi nila maipaliwanag. Si Inigo, na dati masayahin, ngayon ay halos hindi na nagsasalita. Lagi siyang nakatulala, parang may naririnig na siya lang ang nakakarinig. Minsan ay nahuli siya ni Tatay Delphine sa likod ng bahay, nakatitig sa puno ng mangga at pabulong na may sinasabi. Nang tanungin siya, ang sagot lang niya ay, nandito na siya, pero hindi siya galit. Gusto niya lang ang mutya at si ate. Muling lumapit si Nanay Pilar kay Mang Sebio, at doon siya binigyan ng huling babala. Sa ikapitong gabi ng pagkawala ng liwanag ng mutya, siya ilalabas sa anyong hindi na maikakaila. At kung hindi siya mapipigilan, may kukunin siya bilang kapalit. Walang sinuman ang may lakas para pigilan ang nilalang kapag dumating na ang oras, maliban na lang kung mismong tagapagmana ng mutya ang haharap dito. Dahil dito, napilitan si Tatay Delphine na ibunyag ang isang sikreto na matagal nang tinatago. Ang mutya ay hindi lang basta tagapagligtas, isa rin itong susi. Noon pa man, may kasunduan na kapag ang mutya ay sinira o kinuha, kailangang may isang kusang loob na ipagkaloob ang sarili bilang kabayaran. At sa kanilang pamilya, si Maritz ang itinakdang tagapagmana ng kasunduan. Hindi niya alam, pero siya na pala ang susi, hindi lang ng pagprotekta, kundi pati ng sakripisyo. Dumating ang gabi ng ikapitong araw. Lahat ng kandila sa altar ay sabay-sabay namatay kahit walang hangin. Biglang bumigat ang paligid. Sa labas ng bahay, may anino nang bumabalot sa buong bakuran. At mula sa ilalim ng punong mangga, may isang figurang unti-unting lumilitaw. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Maritz. Nasa harapan na nila ang nilalang, at hindi ito katulad ng mga kwento. Mas totoo. Mas nakakatakot. Mas gutom. Sa loob ng bahay, nagsimulang gumalaw ang mutya. Naglalabas ito ng init, pero hindi ito liwanag na pananggalang. Parang huling sigaw ng isang bagay na malapit nang mawala. Ang hangin sa paligid ay biglang naging sobrang lamig, na parabang ang gabi ay humihinga ng takot. Nakatayo si Maritz sa gitna ng sala, yakap-yakap ang mutya na ngayon ay tila nagbabaga, pero hindi dahil sa lakas, kundi parang pinipilit nitong manatiling buo, habang unti-unting tinutunaw ng presensya ng nilalang. Sa labas, si Tatay Delphine ay nakatayo sa harap ng pintuan, hawak ang itak, pero alam niyang hindi sapat ang kahit anong armas para sa kalaban nila. Si Nanay Pilar ay patuloy na nagdarasal, umiiyak habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ng bawat miyembro ng pamilya, tila ba para hindi sila makalimot sa isa't isa sa kabila ng kaguluhan.
Biglang umalulong si Inigo. Hindi ito simpleng sigaw, ito'y puno ng sakit, ng takot, at ng parang ibang tinig. Lumingon si Marites at nakita niya si Inigo na parang pinipilit lumaban sa kung anong puwersa sa loob niya. Dumudugo ang kanyang ilong, at ang kanyang mga mata ay unti-unting nag-iba ang kulay, tila kinikilala siya ng nilalang bilang isa sa kanila. Napagtanto ng lahat na hindi lang basta si Maritz ang susi. Si Inigo, sa hindi inaasahang paraan, ay naging daluyan ng koneksyon ng nilalang sa mundo ng mga tao. Ito ang malaking twist na walang nakaalam na noong isang gabi, habang tulog si Inigo sa likod ng bahay, hindi lang panaginip ang naranasan niya. May pumasok sa kanya. Isang bahagi ng nilalang ang nakasingit sa kanyang isipan. At habang pinapalapit nila ang mutya sa gabi ng ika-7 araw, lalong lumalakas ang kapit nito kay Inigo. Hindi na siya basta biktima, nagsisimula na siyang maging isa sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, may isa pang bagay ang lumitaw. Sa lumang bowl ng pamilya, nakita ni Marites ang isang sulat na matagal nang nakatago. Isinulat ito ng kanilang lolo, at sa liham na iyon, inilahad na minsan na palang napigilan ang nilalang, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ang mutya ay ginawang panakip, panandali ang solusyon lamang sa sumpa. At upang tuluyang maputol ito, kailangan ang sakripisyo hindi lang ng isang tao, kundi ng 2 tagapagdala ng dugo ng pamilya, isa upang magsilbing alay, at isa upang hawakan ang bagong mutya na ipapanganak mula sa apoy. Dahil dito, lalong tumaas ang tensyon. Sino ang isasakripisyo? Si Inigo na unti-unti nang nawawala sa sarili. O si Maritz, na sa simula pa lang ay inihanda para sa misyon na ito. Walang sinuman ang gustong pumili. Pero ang oras ay mabilis na nauubos. Sa labas ng bahay, unti-unting namumuo ang alingawngaw ng tinig na hindi tao. Hindi ito sigaw. Isa itong bulong na paulit-ulit, pumili kayo. Isa lang ang pwedeng manatili. Habang lumalalim ang gabi, at mas lumalakas ang puwersang pumapalibot sa kanila, napagtanto nilang hindi lang buhay nila ang nakataya, kundi pati ang kinabukasan ng buong baryo. Ang nilalang ay hindi basta aswang. Isa itong tagapaghukom. At oras na para magdesisyon. Dahil sa walang mapagpilian, lumuhod si Maritz sa harap ng altar, hawak ang mutya na ngayon ay parang luluha na sa init. Sa labas ng bahay, ang nilalang ay tuluyan ng lumitaw, isang nilalang na kalahating anino, kalahating apoy, at buong-buo ang kagutuman. Sumisigaw si Nanay Pilar habang hawak-hawak si Inigo, na ngayon ay tila hindi na siya mismo. Nang biglang nagliwanag ang mutya sa palad ni Maritz, hindi na ito naglalabas ng init kundi malamig na liwanag, parang sinag ng buwan. Bigla niyang naalala ang sinabi sa liham, na ang bagong mutya ay kailangang ipanganak sa gitna ng sakripisyo, hindi sa gitna ng takot. Tumayo si Maritz at tumingin kay Inigo. Hindi ikaw ang kailangang isakripisyo, bulong niya. Lumapit siya kay Tatay Delphine at ibinigay ang mutya, sabay sabing, kailangan kong gawin ito. Pero hindi ito katapusan. Walang nakakaintindi kung anong balak niya, pero sa oras na tinapakan niya ang guhit ng asin sa sahig, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Tumigil sa paglalakad ang nilalang. Naramdaman nito ang lakas mula sa loob ni Maritz, hindi takot, kundi pagtanggap. Bago pa man tuluyang mahawakan ni Marites ang nilalang, biglang humiyaw si Inigo. Tumalon siya, hawak ang isang lumang piraso ng kahoy na may ukit ng mga sinaunang dasal. Sa mismong sandaling iyon, naalala ni Tatay Delphine ang huling bahagi ng liham. Ang unang magpapakita ng tapang ay siyang karapat-dapat mamuno sa bagong pag-ikot ng mutya. Sa halip na si Maritz ang isakripisyo, si Inigo ang humarap, hindi para mamatay, kundi upang ipakita na ang dugo nila ay hindi marupok.
Nagpalitan ng anyo ang nilalang. Mula sa pagiging halimaw, naging parang aninong nakatingin lang, naghahanap ng sagot. At sa huling sandali, inilapat ni Maritz ang mutya sa dibdib ni Inigo. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong bahay. Sumigaw ang nilalang, hindi sa sakit kundi sa pagkatalo. Unti-unti itong nawala sa hangin, parang usok na binura ng liwanag. Tahimik ang lahat. Ligtas na sila. O iyon ang akala nila. Habang nililigpit nila ang altar kinabukasan, napansin ni Nanay Pilar ang isang bitak sa mutya, hindi sa labas, kundi sa loob nito. At sa gitna ng bitak, may maliit na matang nakatingin gumagalaw. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tahimik ang buong bahay ng pamilya ni Maritz. Wala na ang presensya ng nilalang, at bumalik na sa dati ang paligid, pero may mga bakas pa rin ng gabi ng takot, lalo na sa mga mata ng bawat isa. Si Inigo, bagamat mahina at pagod, ay gising na muli. Hawak pa rin niya ang piraso ng kahoy na minsang ginamit ng kanilang ninuno. Itinabi nila ito sa altar bilang paalala ng katapangan at sakripisyong ginawa para sa pamilya. Si Nanay Pilar naman ay patuloy pa ring nagdarasal, hindi na dahil sa takot kundi bilang pasasalamat sa bagong simula. Ang mutya ay hindi na muli nilang ginamit. Sa halip, ibinalot ito sa tela ng dasal at inilibing sa ilalim ng puno ng niyog sa likod ng bahay. Wala nang balak ang pamilya na ibalik pa ang mutya sa loob ng kanilang tahanan. Alam nilang kahit pa ito ang naging sandata laban sa aswang na tumutunaw ng mutya, isa rin itong paalala ng panganib na pwedeng bumalik anumang oras. Lalo na't nakita nilang hindi ito tuluyang nawala. Ang matang gumalaw sa bitak ay nagpapatunay na may natira pa sa nilalang. Nagdesisyon si Maritz na umalis muna sa baryo. Hindi dahil sa takot, kundi upang hanapin ang pinanggalingan ng sulat ng kanilang lolo. Gusto niyang maintindihan kung paano nagsimula ang lahat, bakit ang kanilang pamilya ang napiling maging tagapagdala ng mutya, at kung may iba pang pamilya na may parehong kapalaran. Habang si Inigo naman ay piniling manatili, at tulungan si Tatay Delfin sa lupaing iniwan ng kanilang lolo. Napansin nila na mula nang mawala ang nilalang, unti-unting bumalik ang sigla ng mga tanim, parang nawala ang bigat na matagal nang bumabalot sa paligid. Sa huling gabi bago umalis si Maritz, sabay-sabay silang kumain sa ilalim ng puno ng niyog. Tahimik ang lahat, pero punong-puno ng pasasalamat. Hindi nila alam kung kailan muling babalik ang dilim. Pero sa ngayon, sapat na ang liwanag ng pamilya, tapang, at pananalig. Kung sakaling bumalik man ang panganib, handa na sila. At habang naglalakad si Maritz papalayo ng baryo, huminto siya saglit at tumingin sa likod. Nakita niya ang anino ng puno at sa likod nito, parang may hugis na sandaling dumaan. Ngunit hindi siya lumingon pa. Umiti siya, sabay bulong sa sarili, kung may susunod mang kwento ako mismo ang magkukwento.